Ganap ng bagyo ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Mayroon itong international name na Tropical Storm Jangmi at tatawaging Bagyong Doming kapag nakapasok sa PAR bukas. Hindi ito nakikitang magla-landfall pero posibleng magdulot ng pag-ulan sa Northern Luzon. Samantala niasahan naman ng pag-asa na magsisimula na ang habagat season ngayong katapusan ng Mayo o sa simula ng Hunyo. Kasabay niyan, base sa forecast, ay may 92% na tsansang mabuo ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto. Maaari itong magdulot ng tagtuyot at nakikitang tatagal ang El Nino hanggang unang buwan ng 2026. Mula Quirino hanggang Rojas Boulevard. Mga kapatid, ilan lamang ito sa mga puno na pinutol nga dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. At kung makikita nyo, yung estado ng dalawang puno ito ay halos buong trunk ay putol na, kabilang nga dyan itong puno na katabi niya na meron ng cover. Pero ang masaklap dyan mga kapatid, dito nga sa aking likuran ay kahit dito sa may Center Island, putol na rin yung mga puno. Pero para saan nga ba ang pagpuputol ng mga puno? Bahagi po ito ng proyekto, infrastructure project ng government na linking o yung tinatawag nating South Access Link Expressway o yung SALEX na project. It's about a 4-kilometer road development, 245 to be exact. Pero the number so far identified is around 617 trees. No? Depensa naman ng DNR, may environmental clearance certificate at permit mula sa Manila LGU ang San Miguel Corporation. Dagdag nila na may kapalit daw na 50,700 seedlings na itatanim sa 3 lugar sa Maynila. Meron niyang replacement seedlings na requirement, about 100 per trees. So that project I think amounts to parang 50,000 plus trees to be planted, seedlings to be planted. Partly some of the trees will be planted dun sa, yung seedlings will be planted sa Intramuros, sa I think one in Baseco area, Loton sa may Eden Garden. This is in relation to their plan for beautification din itong mga areas na to. So bamboo trees yung ni-request nila. Pero kahit gaano pa karami ang kapalit na itanim, hindi raw nito mapapalitan ang dekadang taon ng mga puno na nagbibigay lilim sa mga tricycle driver ng Quirino. Isa dyan ang 5 dekada ng tanda na Nara tree na itinuturing ng endangered species. Ang katulad nyo yun, tag-init. Ayun talagang talaga ng mga nasa kalsadang naghahanap buhay, yung lilim ng puno. Saka siyempre, sa alikabok na rin nung hangin, wala na sumasalo. Yung mga bata kami yan, inaakit pa namin yung mga punong mangga dyan, sampalok. Talagang kinakain namin mga alatris, duhat, meron pa ho yan. Ayun, wala na eh. Gusto nilang umunlad, ewan ko kung umunlad talaga yung Pilipinas natin. Para lang sa mga mayayaman yan. Tilang tao ang affected nito eh. Nung nakita ko rin yun, naisip ko rin, para yung mga ibon, di ba? Para sana sila magte-take shelter. Baka naman may ibang way para magawa yung project without damaging the environment or the nature, yung ganun. Samantala, sa bagong ulat ng DNR ngayong araw, ay sinuspende muna ang pagpuputol ng mga puno. Aaralin daw kung meron pang pwedeng i-relocate na puno. Sa kasalukuyan, 94 na puno lamang ang hindi pinutol at na-relocate. While 500 plus will be fully cut, meron namang 94 trees na hindi siya kailangan i-cut, i-earth bowl siya ang tawag natin dito or ita-transplant siya somewhere else. Yung kaya pang kuhanin hanggang sa roots, pinaka-roots niya, semi-transfer siya. Pero pag talagang full-grown na siya, hindi rin magsusurvive yan kahit bakit sa napakahirap ng kuhanin siya. So, may mga nasasagasaan sa daan para sa kaunlaran. Kaya mga residente maghihintay muli ng dekada-dekada bago maramdaman ang benepisyo. Journalist Ray Vicente po, hatid
ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tree cutting sa Quirino Avenue kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, higit 500 na puno ang pinabalak na putulin dyan sa kahabaan ng Quirino Avenue. Halos 300 na ang naputol. Ano ba ito? Too late the hero na. Hindi na mapipigilan. Yes, Pops. Pops, kasi yung mismong permit, nabigay siya around March no. Pero yung nag-start talaga yung process, this May 2026 lang. Pero Pops, kasi kung iisipin natin, baka hindi pa ganun karamdam yung epekto kasi halos wala pang isang buwan nung nag-start nga itong pagpuputol ng puno. Pero Pops, nung nandun tayo mismo at nakausap natin yung mga tricycle drivers, ramdam talaga natin yung epekto dahil mas naging maalinsangan. As someone na minsan dumadaan talaga ron, ramdam ko talaga na nag-iba yung Ikaw, parang nagpunta nature ka doon sa lugar na yun. Anong naramdaman mo nung nakita mo na marami ng cut trees? No? Heritage trees ang tawag dito sa mga Yes, ito. No? Pops. Baka yung iba dyan, mga 50 to 100-year-old trees na. No? Ikaw, anong naramdaman mo mismo? Well, Pops, yung first time na I've heard nito Oo. sa itong story na to, talagang nalungkot, Pops, kasi maliban talaga sa nagbibigay talaga siya ng lilim sa mga tricycle driver, syempre, sa mga residente ron, talagang kilala na yung Quirino Avenue, dito nga sa mga puno, along nga sa Center Island nila. So talagang kahit sabihin natin na nag-stop nga siya, hindi natin ma-assure na too early pa yon para isalba nga yung kalikasan dahil napakadami ng puno yung natanggal. Oo, ano kayang ginawa dun sa mga naputol na puno? Saan na napunta? Well, Pops, tinabi naman daw, pero hindi talaga mapapakinabangan, Pops. Kasi kung makikita natin sa mga videos, nakakat na, Pops, yung trunk, no? So, hindi nasama yung mismong ugat ng mga puno. So, wala na talaga siyang pakinabangan. Unlike sa mga... Hindi, yung mga trees dyan na malalaki halimbawa, nabanggit mo, may naharap pa Yes, dyan. Pops, yun, Pops. Nasa ano ba yan? Na-inventory na. Yes, na-inventory na, Pops. Pero yung talaga may pakinabang, Pops, yung 94 trees na earth ball, kasi yun yung nasama talaga yung ugat. Oo. Pero the rest of the trees na naputol nga, wala lang, nakatambak lang din. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.